Iyon, welcome back sa ating YouTube channel, Ronde TV mo. Ito ay karugtong sa panayam ni Madam Maharlika sa dating PDEA agent na lumantad na nga ito ngayon. At pinatunayan nga na itong mga dokumento na hawak ni Madam Maharlika ay totoo at hindi piki ito. Nasa panganib daw yung kanyang buhay. Sino ba daw yung maglakas loob para isalaysay itong pangyayaring ito, yung buhay niya ang nakataya dito, kasi nga siyempre isa sa pinakamataas na opisyal na halal dito sa ating bansa, isang presidente ang inaakusahan nila ni Madam Maharlika na gumagamit nga ng pinagbabawal na gamot itong ating kasalukuyang presidente na si Pangulong Bongbong Marcos at itong artista na si Maricel Soriano at iba pa, may mga kasama pa ang pagkakalam natin kasama yung kapatid ni Madam Lisa o itong ating first lady na si Lisa Aranita Marcos na si Martin Aranita. Yun yung kapatid ni Madam Lisa Marcos, mga kababayan. Yun ang para sa kabuang video na ito, bisitahin nyo ang Buljak TV at doon mapapanood nyo ang kabuuang panayam ni Madam Maharlika kay PDEA agent o dating PDEA agent Jonathan Morales. Ito na, wag na nating patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Sir, gusto ko lang, curious lang ako. Naalala mo ba kung anong suot ni Marcos Jr. nung nakita mo sa litrato nung habang sumisingot siya ng white substance na yon, powdery white? Hindi ko na po masyadong Pero yon, merong pagkakataon na nagiinuman eh. Nagiinuman? Nagiinuman, opo eh. Nagiinuman eh. May mga alak eh. May mga alak. Okay. So, yung mga pictures na yun, sir, kasi kayo nga ang in charge dito dahil kayo yung team leader. So, together with the pictures, itong hawak kong dokumentong ito na inailabas na actually wala naman po akong kamalay-malay, nakuha ko lang po ito sa email ko, random personalities, the people that I don't know, that I believe, they are from PDEA. So, ano pa po yung kasama ng itong report, itong pre-op at authority to operate? Maliban sa 5 pictures? Sa pagkakatanda ko, bali, ganito po yan, yan po, nilagay ko sa isang folder at meron siyang cover sheet na confidential na kulay blue at naglalaman po yan ng sworn statement o yung deposition ng witness. Tapos yung mga computer printout na pictures na downloaded from confidential informant sa cellphone. At yun nga po, kaya related itong mga pictures na ito dun sa deposition ng witness kasi nga nandun po yung kanyang declaration at yung kalaunan, pinanumpaan pa niya po yun talaga doon sa Legal and Prosecution Service. Kasi nung time yan talagang nung sinabing nung magbalik nga siya sir, matutuloy ba tayo? Wala, talagang ayaw nung ayaw higher ups. PDGO. Kaya wala, hanggang sa na-shelve na lang yan. Sir, kaya yung folder na yon nandun lang eh. Sa totoo lang, yung mga folder namin sa IIS lang naman eh, nakapatong lang yan doon, nakasalansan eh. Dahil nga, yung IIS is isa sa mga yung area na yon, kumbaga yung bang, kung hindi ka authorized, kung hindi ka naka-assign doon, hindi ka pa pwede pumasok doon eh. Kumbaga ito yung mga, isa sa mga exclusion area doon sa, sa PDEA. Napakahigpit kasi hindi naman PDEA ka, pwede kang maka-access dun. Hindi. Okay. So, sir, naintindihan ko na sa ngayon, hindi mo pa masasagot, hindi mo makakonfirm yung nakarating sa aking impormasyon na si Paquito Ochoa, dating Executive Secretary, ang isa sa mga pumigil nito.
Ang tanong ko na lang po, ano yung pakiramdam mo bilang isang PIDEA agent na supposedly na ginagawa mo ang trabaho mo para sa Pilipino para panagutin ang sino man, kay artista ka, kay politiko ka, kung ordinaryong citizen ka, na rumisponde sa report ng mga confidential informante na may mga nagsisinghot doon. Ano yung, nung time na yun, kung maalala mo, ano yung pakiramdam mo na parang sinupil, okay? Sinupil ang iyong trabaho At paano ba ang term dyan? Sinupil ang, kumbaga, pinigil yung dapat na trabaho ang ginagawa mo as PIDEA agent. Nung time na yon na ayaw ituloy for whatever reason, dahil hindi mo pa masabi sa ngayon, dahil nga gusto mong i-reserve yan sa Senate, ano po yung feeling nyo that moment na pinagbawalan kayong ituloy ang pag-aresto o pag-raid dito kay Maricel Soriano at kay Bongbong Marcos? Disappointment. Kasi unang-una, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act, ginawa yan para sa para sa any person, Hindi walang exemption diyan eh. Kumbaga sa ginawa yang batas na yan para papanagutin sa batas lahat ng tao, kahit na sinong tao. Ginawa po yan para papanagutin, yung mga yung nakalagay doon sa prohibited acts, particular doon sa Article 2 ng Republic Act 9165. So bilang ahente, siyempre, ano ba to? Para bang meron tayong may tinitignan doon sa tinititigan, di ba? Kumbaga sa yun yung hanggang sa dumating nga yung point na talagang nainis na ako eh. Nung parang walang nangyayari nung panahon na yun, nung gobyerno na yun. Kaya ako'y lumabas na rin noon. Talagang lumaban ako dun sa sistema. Sabi ko, para tayong kunya-kunyarian lang eh. Ang nangyayari, parang ina-address natin yung problema sa illegal drugs, parang wetting na lang. Diba? Ang wetting, kumbaga sa kita nyo, nag-e-exist kasi nga, meron tumatanggap. So, ganun din, ganun din sa illegal drugs. So, yun, yung disappointment ko bilang ahente. Ganun na nangyari sa akin. So, nung inilabas ko po ito sa vlog ko, napanood niyo po ba? Kilala niyo po ba ako? Kasi hindi naman, alam ko, hindi naman lahat ng tao nanonood sa akin. Kilala niyo po ba ako as a vlogger? O nung nilabas ko ba ito, napanood niyo ba ng live or what? Paano niyo po nalaman na inilabas ko itong mga papeles na ito na pinirmahan ninyo? Totoo. Hindi ko nga po kayo kilala. Meron lang pong nagsabi sa akin na yung daw meron ka raw nilalabas. Sabi ko, sino yung vlogger daw? May nilalabas daw na authority to operate at saka pre-ops. Kaya nung makita ko, kinabahan ako talaga eh. Ang unang reaction ko, nanlamig ako. At totoo lang, nung makita ko. Kaya nung kausap ko yung dati kong kasamahan, yung nagkaroon kami ng mga pero kung ano man yung napag-usapan namin, siguro sa Senado na lang. Sa Senado na lang. Pero nagulat talaga ako. Kaya ang unang naging i-questionin yung tanungin yung PIDEA. Sinabi ko talaga sa kanila, wala akong kinalaman diyan. Nananahimik ako eh. Sa totoo lang, kung talagang titignan mo, ano ang mapapala ko diyan? Kamatayan ang matatamo ko diyan. Kamatayan. Buhay ko ang magiging kapalit diyan. Diyan sa na yan. Dahil unang-una, yung mga dokumento na yan ay naging bahagi lang ng aking trabaho bilang investigation agent. Kahit na sino pa ang inire-report, ako gagampanan ko lang yung trabaho. Ganun lang po ako eh. Kumbaga sa bilang ahente, bilang investigador, nagsisiguro din ako. Kaya kinukunan ko talaga ng sworn statement para pagdating ng araw, meron talaga akong matibay na basihan.
na talagang galing doon sa tao na nagbigay. Kaya lahat ng mga dokumento na yan nandiyan. Kaya nga sabi ko hindi po pwedeng ganyan. Kailangan may managot. May managot kasi meron nagkaroon ng kapabayaan dyan. Hindi po pwedeng basta ganito na lang. Ngayon, nalantad na yan sa publiko. Nalantad na. Bilang alagad ng batas, magtatanga-tangahan na lang ba tayo? Pati ako, madadali dyan sa lintik na yan. Patawarin niyo ako doon sa na yan. Ha? Kasi baka talungin ako ano ginawa mo? Alagad ka ng batas, bakit hindi mo hinuli? Di ba? Yeah. So ngayon, kagaya niyan, sila, nalantad na, anong ginawa nila? Di ba? So Sir, dapat merong accountability, yung mga may mandato dyan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ang tanong ko po sa inyo, nung sinabi po sa inyo, o sino man ang nagsabi sa inyo, kaibigan, na may isang vlogger, ako nga po yun, na inilabas ko itong supposedly na pag-raid kay Maricel Soriano at kay Bongbong Marcos noong March 10, 2012. Meron po ba kayong galit sa akin? Alam niyo, sa totoo lang, nung una, no? Pero siguro nung una, no? Pero nung naisip ko rin later on, no? Sabi ko siguro blessing in disguise, siguro kalooban na rin siguro ng Diyos. Ito na na lumabas ito para unang-una ma-address ng tama itong issue na to. Kasi yung primary involved dito sa usapin na ito hindi ordinaryong tao. Kaya nga kaya yun din yung laman ng sulat ko na sa sa Blue Ribbon Committee at saka dun sa Public Order and Dangerous Drugs na dapat magsagawa sila ng investigation in aid of legislation para once and for all magkaroon ng ng sapat na batas patungkol doon sa mga ganitong ganitong problema. Kasi ang problema natin minsan kaya hindi napapatupad o walang dahil kulang tayo doon sa batas. Yun din yung or kung meron mang batas, dapat managot kung sino nagkulang. Hindi yung basta ganito na lang. Di ba? Sir, nung nilabas ko po ang dokumentong ito, pinick up po ito ng Daily Tribune. Then, napag-alaman ko po, dahil nga presidente ang involved dito, napag-alaman ko, base na rin sa akin iba pang informante, na tumawag ang Presidential Communications Office sa Daily Tribune para ipa-take down ang posting ko tungkol dito sa pinag-uusapan nating mga papel na ito na pinirmahan ninyo. At humingi din po ng sorry ang Daily Tribune, nag-apologize sila dahil daw nagkamali sila sa pag-reshare nitong mga sinasabi ng PIDEA na AI o Artificial Intelligence Generated. Ang question ko, bakit po kaya etong si PIDEA Chief Moro Virgilio Lazo ay ganun ang kanyang counter na sinabi niyang hindi ito totoo. Ito ay gawa-gawa lang ni Maharlika. Ito ay gawa ng computer. At pinirma, at pirma ko ba yan? So anyway, bakit po kaya ganon ang sinabi ni Chief Lazo? Bakit ganon yung counter niya imbis sagutin ng tama? Na oo, totoo, na yan ay legitimate o bona fide papers na naka-file dito sa PIDEA. Sa tingin ko po, personal na opinion, normal reaction yan ng mga tao na merong iniingatan. Kagaya dyan, halimbawa, yung appointing authority ay yung nagbigay ng pagkakataon sa kanya upang humawak ng isang ahensya katulad ng PIDEA,
wag na po tayong magtaka kung ito ipagtatanggol niya at babaliwalain niya yung isang dokumento na kasalukuyan na nandun sa kanilang pag-iingat. Yun po, ganun po yun. Kung hindi siya nakikinabang, ano yan? Kumbaga sa lalabas. Kasi, meron ako experience, panahon ni Pangulong Aquino, nung nandiyan naman sa, sa YouTube, nung ako talagang binulgar ko yung mga kainutilan ng kampanya sa illegal na droga nung panahon na yun, hindi ako nakaramdam ng suppression ng ng mga karapatan ng media nung araw, kasi lahat ng mga sinasabi ko noon lumalabas sa print, sa TV at sa radyo. Doon pa ako mismo sa loob ng PDEA nagpapa-interview. Doon po, na-interview na ako niyan, sila Anthony Taberna, sila Ted Pailon, sila Jay Ruiz, yung PDEA Press Corps, iba't ibang talagang kumbaga sa yun, walang ngayon yung sinasabi nyo na yung Tribune parang sinensor, Sinensor. Nakakapagtaka yun. Kasi nga, unang-una, violation ng constitutional rights yun. Tama po. Ako, opinion ko lang bilang dating alagad ng batas. Masama naman yun. Parang indicator ito na talagang nasusuppress yung karapatan ng bawat mamamayan pagka ganyan. Kasi messenger itong media. Yes. So, tinatanong po ng ating viewers, kayo po ba, kasi nakarating po sa akin na, I don't know, maybe your friends, na parang may umaaligid-aligid sa inyong village. So, nakakaramdam po ba kayo ng takot or banta sa inyong buhay? Lalo na po ngayon na lumabas kayo. Alam niyo, normal lang po sa alagad ng batas yung ganyan, Ang ko naman po, sa akin, sabi ko nga, ba't ako matatakot dito sa mga ito? Trabaho lang. Hindi ko naman sinabi sa kanila mag-cocaine sila Hindi ko naman sinasabing mag-drugs kayo Diba? Ako, trabaho lang. Ba't kayo magagalit sa akin? Okay. Diba? Kung sino naman kayo. Diba? So, mga kababayan, mga palangga, we're like 23,000 live viewers across social media. Sir, ito sinend din sa akin, itong Committee on Public Order na kung saan nga iniimbitahan kayo at may perma ni Committee Secretary. Ito po ba ay legit, sir? Tama po ba ito? Hindi po ba ito AI? Opo. Opo. Okay. Ganyan po yung buti kayo may kopya. Ganyan po yung pinadala sa akin. Okay. So, sir, ang tanong ko, ano ang inaasahan nyo sa Senate hearing? Yung yung matakel itong issue at yung magkaroon tayo ng sapat na batas na patungkol doon sa sa issue na talagang inaantay ng taong bayan. At yung maipaliwanag ko rin yung side ko dahil dito sa paglabas nitong mga classified documents na dapat nasa possession lang ng Philippine Drug Enforcement Agency. At yung aking mga sulat kay Pangulong Marcos at yung doon sa hamon ko sa kanya na magpa-hair follicle drug test. Yun po yung Okay. So, ang tanong ko, sir, nakakalungkot dahil ikaw mismo nakita mo yung litrato ng presidente ngayon. Dati hindi pa siya presidente. Based doon sa confidential informant nga na ipinakita sa inyo mga litrato na talagang may singhutang nagaganap. Ano ang gusto mo mangyari sa presidente? Kasi nga, ayaw po itong
pinabulaan na nila ito eh. Nagsimula po ito kay Pangulong Duterte. Actually, si Pangulong Duterte ang nagsimula prior the election. Hindi ba niya pinangalanan si Marcos Jr. na may isang candidate, isang presidentiable na nagsisinghot. Okay? Then dumating po ang Maisog Rally sa Davao, sa Cebu, at talagang tahasang sinabi ni Pangulong Duterte na yes, ang Presidente Marcos Jr. ay nakita niya sa listahan ng PIDEA na siya ay nagpulburon. Yun nga ang term ni Pangulong Duterte. So, sa harap ng libo-libong viewers natin, tama ba ang sinabi ni Pangulong Duterte na si Marcos Jr. ay talagang nasangkot sa pulburon? Alam nyo, yung sinasabi ni Pangulong Duterte, ang di umano'y pinagbasihan niya ay yung PIDEA report. Ako, sa akin, hindi na ako nagtaka pa para tungkol doon sa kasi unang-una, karapatan ng isang pangulo ng bansa na makakita ng ng mga report na kahalintulad doon sa pamamagitan ng mga intelligence brief na tinatawag yung mga briefer. Kasi bilang pangulo, karapatan niya yan na malaman kung ano nangyayari o sitwasyon sa isang bansa at tungkulin din ng mga sangay ng gobyerno na kanyang mga alter ego na igabayan o yung iulatan ang Pangulo tungkol dun sa mga nangyayari. Kasi kung noong panahon niya na aktibo siya dun sa war on drugs, hindi malayo na talagang binigyan siya ng pagkakataon na pakitaan o sabihan ng mga ganyang klaseng report. Kasi unang-una, Presidente Duterte, hindi ko naman kilala yan Okay. Na personal kilala ko siya bilang presidente. Kilala ko siya bilang presidente, pero ako hindi niya ako kilala. Ganun lang. Yeah. Yun lang po yung Kaya yung sinasabi niya, ang base lang siguro o maaring base doon sa mga intelligence brief na kinandak ng mga opisyalis niya sa pamahalaan niya. Sir, ang tanong ko, posible kaya na yung mga litratong nakita mo based na sa pinresent ng informante na nandoon si Maricel Soriano at Bongbong Marcos na sumisinghot ng white powdery substance, naka-intact pa kaya yung mga litrato na yon? O since sila, si Lazo ngayon, dahil nga nakikita naman na talagang pinagtatanggol niya o pinagtatakpan niya si Marcos Jr., posible kayang nandoon pa yon o pwede ba nilang punitin yun, sir? Alam niyo kung yun, yun din ang nagiging palaisipan sa akin. Kung nabasa ni Pangulong Duterte yung PIDEA report, hindi malayo na nakita rin ng Pangulong Duterte yung mga litrato at hindi rin malayo na nabasa niya yung deposition ng witness. Kasi isang folder lang po yun Ngayon, kung yung mga dokumento na yon na nasa folder na nandoon sa Intelligence Investigation Service na iniwan ko noong 2012, maaring mayroon pang mga tao, kaya sinasabi kong mga tao, maaring meron pang mga taong may hawak nun. Kasi kung ito nakarating sa Pangulo, imposible naman na walang ibang merong nag-interest dun. Sir, possible kaya nga kung pwedeng wala na yan o pwedeng nasira na o hindi ko alam Pero maaano ko sa akin kung sa personal na opinion ko, kung ito na basa ni Pangulong Duterte, maaring meron pang ibang kamay ang may hawak to. Kasi nakarating nga sa inyo Yeah. Nakarating nga sa inyo Kung baga kung ito nawala na man doon o nandun, pero ako naniniwala andun to Hindi imposible na wala yan doon sa possession nila.
Nandun yan eh. Ang dokumentong yan ay para doon sa opisina na yun. Okay. Doon po ba sa opisina, sir, yung mga folders kung saan nakafile, meron po bang CCTV doon na kung sakaling may dumukot na mga folder ay makikita, mananagot? Ang PIDEA, may mga CCTV, no? Doon sa di ko na matandaan eh, doon sa IIS eh. Pero usually, pagka may mga kinukunan ng ano, no, merong mga ano doon, ano, may mga camera doon, ano. Pero hindi ko na matandaan pa yung iba eh, ibang ano doon eh. Kasi noong time na yon, kasalukuyan kaming mga nag-a-upgrade doon ng mga security features na mga ano, katulad yun sa mga pinto, ano, gumagamit na kami ng proximity card para doon sa mga ano, no, para lang doon sa may mga access doon sa opisina. So, yun po yung ano. Okay. Sir, binoto niyo ba si Bongbong Marcos noong 2022? Gusto ko lang po malaman. Yun ang ano, naniniwala din ako ano na itong si Madam Maharlika ay may mga hawak ito na matibay talaga na basihan para pagbintangan niya ano si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na gumagamit niya ng pinagbabawal na pulburon. Hindi naman ito magsasalita, siguro may hawak itong mga sinasabing picture at sinasabi pa nga ni Madam Maharlika no na may hawak din siya na video. Kung may katotohanan man ito, sana mailabas na ano sa Senado. Bukas na ito ha, yung gagawang investigasyon. Sana nga maging malinaw ito kasi nga marami talagang nagtatanong at anong mangyayari sa ating Pangulo na si Pangulong Bongbong Marcos kung totoo talaga na may katotohanan itong sinasabi ni Madam Maharlika na gumagamit niya. Hindi lang naman si Madam Maharlika ang nasasabi nito, ano, pati si dating Pangulong Duterte. Ito nga si Pangulong Duterte talaga ang unang naglabas nito. Noon pa, naririnig na natin ito nung kapanahunan ng eleksyon na mayroon nga isang tumatakbo, no, bilang isang presidente na gumagamit niya ng pinagbabawal na gamot. Kaso nga lang, hindi talaga nailabas ni Pangulong Duterte dati yun. Kung nailabas siguro noon, siguro ay hindi na ito nanalong si Pangulong Bongbong Marcos. At sana hindi na, sana magkagulo ng ganito. Yun ang ano, dito lang muna, ano, abangan natin ha, yung Senate hearing ha, kaabang-abang ito kung ano mangyayari sa Senate hearing bukas. At bago tayo magtatapos, ano, mag-shout out lang muna tayo kay magpasalamat din muna tayo kay Madam Maharlika sa paggamit natin sa kanyang video. Para sa kawang video ito, ulit bisitahin nyo ang YouTube channel ni Maharlika, ni Madam Maharlika, itong Buljak TV. At bago tayo magtatapos, ay mag-shout out lang ako kay Trabador Mix Vlog, kay Mac Quinet Benedicto, shout out na rin kay Iba Sanlo, at kay Carding Pangandigan, shout out kay Ma'am Berje Religious ng Pulilan, Bulacan, kay Lisa Borby, kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Susan 786, ma'am, shout out sa iyo. At sa lahat-lahat, shout out naman sa inyo lahat. At once again, this is Rundi TV mo. Ingat yung lahat. God bless bawat isa sa atin.